What's up mga ka-vlog? Pasensya na medyo natagalan tayo sa pag-upload ulit ng video. So, for today's video, papunta nga kami ngayon sa aming mini farm. Mini farm. Ayan. Dala ng kapatid ko yung gawa niyang, meron kasi siyang vermicompost. I don't know kung project niya sa school kasi ang strand niya is aligned sa TVE, agriculture. So, may mga pinapabulok siyang mga pinagbalatan ng gulay, prutas, and then aside of that, meron din siyang vermicompost kung saan nag-aalaga siya ng mga earthworm and ginagawang pataba. Gusto kong pag-aralan yung tinatawag nilang worm tea. So, magandang pataba daw yun. So, since I'm not yan, nakita niyo, medyo dulas yung kapatid ko. Yan, ito yung paglalagyan ko sana kasi naisipan kong why not try it sa grapes namin. So, ayan, grapes yan na medyo malnourished. Naisipan ko lagyan siya ng pataba gamit yung ginawa ng kapatid ko. So, ayan. Balak namin lalagyan lang muna namin ng lupa. Tapos, sa haluan nung mga... Actually, hindi pa siya bulok totally. Pero sabi ko, lagay na dyan kasi mabubulok din naman yun. Diba? So, ayan. Hinahalo. Ayan. Yan yung gawa ng kapatid ko. So, nakita niyo maraming insekto. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa mga insektong yun. So, ayan, paghahaluin na ng kapatid ko. Imimix niya lang yung lupa na may mga uod. And then, lalagyan niyang mga pinabulok na balat ng prutas. Pero ang dala namin totally, lang talaga yan. Balat ng saging. So, pinapabulok niya pa lang sana yan. Pero sabi ko, okay na yan kasi mabubulok din naman yan. So, ayan, nakita nyo. Medyo hindi pa ganun katataba yung uod. Pero, meron din naman dyan matataba na. So, may malnourished at wala. At hindi. Anong wala? So, ayan. Nakikita nyo, medyo nasa ilalim kasi yung mga uod. Pero nasa ibabaw pala yung nakukuha ng kapatid ko. So, ayan. May ilan na tayo nakikita mga uod. So, ayan. Hindi ko kayang hawakan. Dati nahawakan ko siya. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang hawakan yung mga earthworm. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa lugar niya, pero sa amin, alolonte. Alolonte ang tawag niya sa amin. So, ayan, pinaghahalo na ng kapatid ko. Then, pagkatapos ng haluin niya, yan, halo-halo. Pagkatapos ng haluin yan, ilalagay lang yan sa anong tawag dyan? Hindi ko maalala ang tawag dyan, pero sa Bicol, puon. So, hindi ko talaga alam. Bahala na kayo, basta sa amin, puon. Yan. Ilalagay lang naman namin yan sa paligid ng grapes para medyo tumaba-taba yung grapes ko. Medyo matagal na tong grapes and napabayaan din. So now, since naisipan ko, so pinuntahan ko at lalagyan na nga natin ng pataba. So ayan. Yan, ihahalo na. Ilalagay na ng kapatid ko. So, ayan. Sabi ko, lagay lang muna sa paligid. Yan. So, ayan. Ilalagay na. And then, babalikan ko siya after 1 week. Titingnan natin kung may improvement or kung magkakaroon na ulit ng panibagong sanga yung grapes natin. Kasi gusto ko talagang pabungahin tong grapes na to. So, after 1 week siguro, maglalagay ako ng urea para dumami ulit ang dahon niya. Kasi talagang napabayaan ko to and then naubos yung dahon. Pero alam kong buhay pa siya kasi mayroong mga bagong supling. So, ayan, tatry natin. Ayan, ang daming uod. Ayan. Medyo matataba yung uod na nakita ko dito. Buo-buo, kung makikita nyo, buo-buo pa yung mga balat ng saging kasi kakabalat lang namin talaga yan actually today, ngayong araw. So, ayan, buo-buo pa. Sabi ko ilagay na kasi mabubulok din naman yan. Ayan. Pero bago namin iniwan yan, pinaghiwalayan ng kapatid ko para mas mabilis mabulok. Ayan, pinadapa. Ayan, nag-mix pa ulit kasi ito, may nakita ko isa pang puno ng grapes. Medyo palantay na siya pero alam ko buhay pa siya kasi may supling pa yan sa
pinakadulo. And green kapag pinitas ko yung sanga, may green pa sa gitna. So, try natin kung makaka-survive tong grapes na to. So, ito, pinuntahan ko dito yung apple. Kasi naalala ko, sabi ko kay Papa, para magkasanga siya, putulin niya yung dulo. Ayan, pinutulan ni Papa yung dulo. Medyo dumami yung dahon sa paligid. Kasi kapag, nung hindi pa pinuputol, ayan, pataas lang siya ng pataas. So, mamaya lalagyan din namin ito kasi gusto ko din tong mamunga. And gusto ko rin siyang tumaba. Kasi as you can see, ayan, ang payat-payat niya. So, balik tayo dito sa minimekos-mekos ng kapatid ko. Ayan, nagmix ulit siya kasi ilalagay doon sa isang puno ng grapes. Bale, madami sanang grapes yan, kaya lang hindi nabuhay yung iba. So, ito yung pinakaunang grapes na tinanim ko. So, almost, matagal na to, pero napabayaan talaga siya. Kaya, ayan, hindi namunga. So, kung yung mga suggestion kayo guys, kasi hindi pa ako totally marunong mag-alaga nito. So, I'm just trying my best. So, ayan. Sana mapamungan ko to. I-update ko kayo kapag namunga na yan. So, sa ngayon, try muna nating patabain yung grapes. Ayan, sinasabi ko sa inyo, ang hirap niyang putulin. Kasi kung tuyo na yan, madali na lang yung putulin. So, may green pa yun sa gitna. Kaya sabi ko, buhay pa tong grapes na to. So, try nating lagyan ng pataba. So, after 1 week, babalikan ko to. So, siguro mga Saturday. Sa Saturday, babalikan ko siya. So, ayan. Itong apple naman lalagyan natin. Kasi, alam naman natin dito sa Pinas, mahirap magpabuhay ng apple. So, ito, kung napanood nyo ng video ko, itong apple na to, pinabuhay to or tinanim to ng lola ko. So, siya yung nagtanim niya, nabuhay, and then nilipat dito sa lote namin. So, ayan, ang daming uod. So, lagyan natin yan dyan. Sabi ko kay Papa, lagyan ng itong anong tawag dito? Itong plastic na to. Sabi ko ilagay niya dyan kasi dyan ako maglalagay. Pero sabi ko lakihan. Hindi ko alam bakit ang liit-liit. Lakihan ka ako kasi doon ko ilalagay yung mga pinagbalatan na prutas or mga gulay para mabilis mabulok. And then nakapaligid lang mismo doon sa pinaka puno ng apple. Pero ang liit-liit. So ayan, so lakihan na lang natin sa susunod. Kasi ang gusto lang talaga namin today is maglagay ng pataba. So, ayan, nakakahilo. Tumingin ako sa taas kasi medyo maulap kaya nagmamadali kami dito. And then, pagtingin ko may nakita akong saging. Ayan, naumunga na ulit yung saging ni Papa. Ito, papaya. So, dito kami kumukuha ng mga gulayin. So, kaka-harvest lang ni Papa ng saging kahapon. Kahapon nga ba? Kahapon. And then, eto, dito kami nanguha ng buko. Ayan, makikita nyo, paubos na kasi inaaraw-araw namin yan. Joke lang. And, ayan, naghahanap pa akong buko dito. So, ayun, ubos na din. Ato, nakakita pa ako ng isang puno ng saging na malapit na ding i-harvest. So, ayan. Binisita ko rin nga pala itong mga manok ko. So, nakita ko, malalaki na sila. Yung last punta ko dito, maliliit pa to. Kaya ko pang hawakan sa isang kamay. Pero ngayon, as in, ang liliit nila that time. Pero ngayon, nagulat ako, ang lalaki na nila. And, may nakita ako. Ayun, may itlog na naman. Pwede na ulit may itlog yung manok. Kaya, sabi ko kay Papa, ayusin na yung popwestuhan nung inahin. Kasi mangingitlog na ulit siya. So, makakapagparami na ulit ako. Ito, isang itlogan lang to. 10 yung manok. 10 yung napisa. Lahat napisa. Kaya, ayan. Ito, mga pato. Tagal-tagal lang nito, hindi dumadami. Kasi, nangingitlog yung mga pato at itik namin ng almost 40. Pero, ang napipisa at nabubuhay lang ay 3 or 4. Ito naman yung sako ng kamote. Tinusok-tusok lang yun dyan ni Papa. So, ginagaya niya yung napanood niya sa Facebook na hina-harvest lang yung laman nung kamote sa sako. So, tinatry niya yun, ginagaya niya. At ito, pauwi na sana kami, may nakita kami sa tubig, sa sapa. Binato ng kapatid ko. May nakita kami itlog sa tubig. So, kadalasan kapag may mga ganito, since halo yung
pato at itik namin. So alam namin itlog to ng itik kasi yung pato sa taas ng itlog, yung itik madalas dito sa putik. So yung iba hindi na namin nakukuha kasi nasa medyo malalim na part and hindi siya nakikita madalas or hindi siya nakikita totally. So ang nakukuha lang namin itlog yung visible sa mata namin. So kapag nasa putikan hindi na namin nakikita. So ayan. Pero yung itlog na yan sira na nung nakuha namin. So hindi rin naman namin napakinabangan. Medyo bumaba kasi yung tubig kaya naging visible yung itlog na yun. So ayan, pauwi na kami. Hanggang dito muna tayo mga vlog. Sana ay patuloy niyong suportahan ng aking mga videos. Please click the subscribe button. So that's all. Bye-bye!